Hi guys! Hello, mega love shoutout po sa inyo lahat dyan mga kaulala. Ayan nga. Nabitin po ba kayo doon sa kwento na ibinahagi ni Eric kamakailan lang mga kaulala? Di ba bitin? As in, wala pang punot dulo. By the way, mga kaulala, maraming salamat po sa inyong lahat. At eto na nga po talaga, final na po nating babasahin ang kwento na ibinahagi po sa atin ni Eric. Ayan. Kung naaalala niyo po guys, nasa 20 anyos daw siya nung nakilala niya ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Ayan nga at simulan na po natin mga kaulala. Dear DJ Olala, tawagin mo na lang akong si Eric. 27 anyos po ako mga kaulala. Pero nung nakilala ko si Alexa, nasa 20 anyos ako. So 7 years ago. At ngayon nga, at syempre, hindi ako nagpatumpik-tumpik nung time na yon. Nagpakilala nga ako sa kanya talaga. At hindi naman ako nabigo at binigyan naman niya ako ng pansin. Although na kahit nahihiya ako, pero pinilit ko yung sarili ko na ipakilala talaga sa kanya. Kasi nga, type ko siya. Sana all. Tinanong ko siya kung meron siyang cellphone number. Wow, ang tikas talaga ni Eric, diba? Una, nabigla po siya, DJ Olala. Kasi, parang ang tingin niya sa akin or ang dating niya sa akin ay sobrang mabrusko daw. Mapresko, yung parang ganyan. So, siguro mga umabot ng segundo. Binigay niya ang number niya sa akin, DJ Olala. At doon nagsimula yung pagkaroon ng komunikasyon namin dalawa. Nagpalitan kami ng numero, nagpalitan kami ng messages sa isa't isa. Hanggang sa hindi ko na pinatagal, DJ Olala. Umabot ng 1 buwan. Niligawan ko siya. Ang sabi ko sa kanya nung una, napakaganda mo, Alexa. Ikaw pa lang yung babaeng nagbigay ng liwanag sa aking puso. At ang nagpatibok ng aking puso. Ay, sana all. Si Eric kakaiba, Siyempre, alam ko, kinikilig siya. Habang nag-uusap kaming dalawa through video call. Kasi alam mo kung bakit DJ Olala nasasabi kong kinikilig siya. Kasi nakikita ko sa kanya at nararamdaman ko sa kanya na yun ang nararamdaman niya. Nakilig to the max. May ganun. DJ Olala. Nung mga time na yun na nga at naging successful naman po yung panliligaw ko sa kanya. Pero ang sabi niya sa akin, huwag daw sa cellphone. Kung talagang gusto niya ako or gusto ko siya, ay yung mag-meet daw kaming dalawa. Siyempre, hindi naman ako yung tipo ng lalaking nagmamadali talaga, DJ Olala. Kaya siyempre, pinagbigyan ko ang kagustuhan ni Alexa. Nagkita kami.
At syempre, DJ Olala, alam mo ba kung saan kami nagkita nung time na yon? Aba, mahalay ko sa'yo, Eric. Tinanong pa ako, ang lorke. Sa Jollibee kami nagkita. Unang kita namin sa Jollibee. Syempre, bago pa siya dumating, nakapag-order na ako. Siyempre, nag-order ako ng isang bucket ng manok. Chicken joy. Na may kasamang spaghetti. O, diba? Arte-arte. Arte-arte. Kaya, DJ Olala, pagkatapos nung time na yon na kumain kami Siyempre, kumain muna kami, bago ko siya, ayusin mo, Eric. Bago ko siya sinimulang ligawan. Ang hindi niya alam, may dala-dala pala akong tinago-tagong. Akala ko naman kung anong tinago-tago niya. Si Eric, pa-suspense. Ayan. Ayun nga at nakita naman niya, napansin niya yung isang basket. Isang basket talaga na puno ng bulaklak. Ay, ang sweet. Grabe. Ang sweet naman pala talaga ni Eric. O diba, may pa isang basket na bulaklak para kay Alexa. Natuwa siya sa akin kasi syempre mayroong kasamang tsokolate yon at Toblerone. Ang hindi ko naman alam na paborito pala niyang tsokolate ay ang Toblerone. O, diba? Flavor niya is a chocolate. Alright. DJ Olala, yung araw din na yon ay sinagot niya ako. At syempre, masaya ako. Kasi, yung babaeng nagpatibok at nagkuha ng aking puso ay naging akin na. Ay, ano. Oh, Eric, ayan. DJ Olala, syempre niyakap ko siya. Pero, hindi ko siya hinalikan. Akala nyo hinalikan ko siya sa noob. Tanda ng respeto ko bilang isang babae, di ba? Maria Clara lang dangdato. Talagang marespeto lang talaga to si Eric. Mga kaulo mo? Kaya ikinalugod kong nakitaan siya ng kasiyahan sa kanyang puso at nararamdaman ko na gusto rin niya ako. Kaya naman, nung araw na yun, sinabi ko sa sarili ko, hindi ko hahayaang masaktan ang babaeng aking minamahal. Ang sweet ni Eric, mga kaolala. Kaya naman, mga kaolala, sobrang saya ko na napasagot ko siya. At hindi ko hinayaan o pinalampas yung mga pagkakataon na maging masaya ang bawat moments naming dalawa. Ang saya, ang sweet naman ni Eric. Ayan nga, at hindi ko pinalampas yung araw na yon na naging kami, DJ Olala.
Dahil sa sinabi ko sa sarili ko noon na kapag umibig ako ng isang babae, ay ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Hanggat sa makakaya ko, syempre. Kaloka si Eric, ano? Aray ko, nangangati yung anit ko sa'yo, Eric. Makwelo din to si Eric, ano? At siya ngayon, DJ Olala, naging masaya ang bawat araw namin. Walang araw na hindi kami nagtatawagan, nagkakamustahan, at syempre, minsan weekend lang kami nagkikita. Syempre kasi may trabaho kami sa isa't isa, may trabaho kaming dalawa ano. Isa akong waiter, tapos siya naman, isa siyang nagtatrabaho siya dun sa pharmacy. Kaya naman naiintindihan namin yung isa't isa kung weekend lang yung pagkikita namin. Kaya naman sa weekend na yun na pagkikita namin DJ Olala, sobrang binibigay namin yung best namin dalawa. Naging masaya. Yung mga kwentuhan. At yung mga, ano mo na yun? Hoy Eric, umayos ka. Ano bang alam namin dyan? Umabot na nga kami ng 6 na buwan, DJ Olala. Uy, grabe, 6 na buwan agad. Diba? Ang bilis naman ng buwan. Pero DJ Olala, sa araw-araw, oo, walang buwan. Walang buwan na, puro araw. Sa araw-araw namin na pagkikita, ay weekend lang pala. Through, video call. Sa araw-araw naming pag-uusap, na kasiyahan, puno ng magandang alaala. May kapalit pala yun, DJ Olala. Kabaliktaran pala yun. Yung sabi ko sa sarili ko na siya na yung babaeng para sa akin, na yung gusto kong iharap sa altar, ay hindi pala. Oh, bakit, Eric? Anong nangyari, ha? DJ Olala, hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa ba tong pagsulat ko sa'yo. Walang yan. Ayan. Basta ang alam ko, nalulungkot ako sobra. Kasi minahal ko siya Minahal ko siya ng bongga. Tapos, ganun lang pala. Lahat ng mga sakripisyo ko, lahat ng pag-uunawa ko, hindi niya pala binibigyan ng halaga yun, DJ Olala. Sobra akong nasaktan. Sobra akong nasaktan talaga, DJ Olala. Hindi man niya sinabi sa akin, pero
unti-unti kong nararamdaman na lumalamig siya sa akin. Kasi yung weekend na nga lang na pagkikita namin ay naging buwan na. Oh, ngayon naging may buwan na, Eric. Kanina lang araw-araw, ngayong buwan na. Oh, hindi siya olala. Kaya nasabi ko na buwan na lang kasi ang sakit, DJ. Ang sakit. Sorry. Masakit pala umibig sa isang babaeng hindi ka naman pala binibigyang halaga. Ay, it hurts. Oh, Eric, ayan. Huwag ganon. Kaya ako nasasabi yung DJ Olala kasi naramdaman ko na may iba pala siya. Although na hindi man niya sinasabi sa akin pero yun talagang pakiramdam ko. At hindi ako nagkamali, DJ Olala. Kasi kitang-kita ko ng dalawa akong mata. Eric, ayan. Oh, Eric. Hindi ko alam, Erica, kasi hindi ko alam kung ano tong kwento na binigay mo, ano? Kaloka. Sige, sige. Ipagpatuloy natin. Ipinagpalit niya ako. At syempre, kaya naman nalaman ko talaga na may iba siya kasi kita ko nga eh. Kitang-kita ko. Naka-holding hands pa silang dalawa. Naglalakad. Naglalakad sa parke. Ay, sa parke. Baka naghanap lang ng parking lot. Ano? Eric naman yun. DJ Olala. Nakita nila akong dalawa. Siyempre, nagulat si Alexa. Nagulat siya dahil nandun ako mismo, nakita ko sila. Kaya naman, tinanong ko siya kung ano to, sabi ko sa kanya. Bakit? Kaya ba wala ka ng time sa akin kasi may iba ka na? Yun ang sinabi ko sa kanya, DJ Olala, yung time na yun. Hindi niya ako kinibo. Hindi siya umimik. Tumingin lang siya sa akin. Nagpapahiwatig yung mga mata, yung mga titig niya sa akin na may katotohanan niya. Sinabi ko sa kanya yung nararamdaman ng aking puso, ng aking damdamin, DJ Olala. Kung talagang minahal niya ako, at doon pa lang sinabi ko na sa kanya na ang tagal-tagal kitang minahal.
buong buhay ko, inilaan ko sa kanya. Halos hindi ako makakain, DJ Olala, sa kakakaisip sa kanya. Kapag hindi ko siya nakakausap, yun pala, may iba siyang kinakausap. Pero syempre, sa sobra kong kabaitan, DJ Olala, ayun na nga at hinayaan ko na siya. Masakit. Syempre masakit kasi sobra ko siyang mahal. Hindi ko naman mapiplease yung damdamin ng isang tao. Naipilit ko pa yung sarili ko, DJ Olala. Kung ayaw mo na sa isang tao, hindi na natin kailangang ipilit yung nararamdaman natin kasi tayo lang din ang masasaktan. Kaya naman, pinakawalan ko na siya. At nakikita ko naman na parang masayang-masaya siya doon sa bago niyang kasama. Meaning to say, nagpaubaya ako talaga, DJ Olala. Oh, si Eric. Hindi ko na hinayaan yung sarili ko na masaktan ng sobra kahit alam kong masakit na masakit. Sobrang sakit. Pero, nilabanan ko yun. Alang-alang sa kanya. Pinakawalan ko siya. Kasi mahal ko siya. Kaya naman, ang tanging hiling ko lang sa kanilang dalawa ay sana tumagal pa ang kanilang pagmamahalan. Kahit na durog na yung puso ko, pero hindi ko hahayaang madurog yun. Kasi sabi ko sa sarili ko, siguro hindi pa si Alexa yung babaeng nakalaan para sa akin. Siguro mayroong darating na para sa akin. Oh, Eric. Baka nga Eric. Kaya, DJ Olala, sana maunawaan mo kung bakit ganito yung kwento ng buhay pag-ibig ko. Walang puno at walang dulo. Tawang-tawa ko kay Eric. Maraming salamat, DJ Olala, at kahit papaano inaibahagi ko sa inyong lahat yung kwento ng aking buhay pag-ibig dito sa iyong segmento. Sana mabigyan mo ng pansin o mabigyan mo ako ng advice na kung ano pa ba ang dapat kong gawin. At sa lahat po ng mga nakikinig, ayan, makikinig, ayan, sana makinig kayo. Hello kasi. Makinig kayo, guys. Hello, katong aking sender, mga kaolala. Ayan. Kaya maraming salamat, DJ Olala. At hanggang dito na lang po yung sulat na aking ibinahagi sa iyong programang segmento. Thank you so much. Ayan. Ako po si Eric. Tawagin na lang natin si Eric talaga ako. Ayan. Thank you everyone. At naway kayo na po ang bahala sa aking ibinahaging sulat. At maging
matuto po tayong mapagkumbaba. Ika nga. At matuto po tayong magmahal ng ating sarili. Hindi puro lahat ibigay natin, kundi magtira tayo sa ating sarili. Or else, yung sarili muna natin ang ating mahalin bago tayo magmahal ng lubusan. Ika nga, yung parang kanta lang yun, di ba? Kaya, thank you so much everyone. Maraming salamat po. Ayan, nagmamahal, Eric. Oh, Eric. Ayan, oh lala. Maraming salamat, Eric. Alam mo ba? Kahit na ganun ang kwento na ibinahagi mo, sabi mo nga walang punot, walang dulo, pero may natutunan din ang bawat isa doon. Kasi nandun yung pagpaparaya or pagpaubaya na ginawa mo. Diba? Kasi mahal mo yung taong pinaraya mo. Hindi mo hinayaang ginapos. Ika nga sa iyong mga bisig, diba? Hinayaan mong maging maligaya siya kaysa maging maligaya sa'yo. Kasi alam mo naman na hindi kayo liligaya sa isa't isa. Hindi ba? Kasi nga naman, diba? Kapag pinagpilit niyo po yung pag-ibig niyo sa isa't isa na yung isa naman ay hindi na masaya, na ikaw lang yung masaya doon sa pagmamahalan niyo, hindi ba magpangit naman yun? Kaya tama lang yung ginawa mo, Eric. Walang mali sa ginawa mo. Nagmahal ka lang. Nasaktan ka. Pero syempre, di ba? Ang pangit lang doon kasi si Alexa nga, di ba? Hindi kanya totally na, alam mo ba yun, yung prangka, yung sinabi niya yung katotohanan sa'yo. Kasi nagmahal ka ng nagmahal sa kanya, pero iba na palang minamahal niya. Di ba ang sakit niya naman talaga yun? Pero saludo naman ako sa'yo, Eric, kasi kahit papano hindi mo sinayang yung mga panahon na naging kayo. Eka nga, sabi mo nga, binigay mo yung best mo para sa kanya, para maging memorable ang inyong pagsasama. Kaya, huwag kang mag-alala. Malay mo nga, di ba, sabi mo, baka hindi siya talaga ang para sa'yo. Or else, baka mayroon talagang nakalaan para sa'yo, Eric. Kaya, huwag kang magmamadali sa pagmamahal. Oo, mahalin natin yung sarili natin. Yun ang pinaka-the best, o diba? Kaya, maraming salamat, Eric, dahil sa iyong binahagi na kwento dito sa ating programang segmento ng ating DJ Olala. Ikaw yung muli na sumulat dito upang ibahagi yung walang dulo at walang puno na kwento, sabi mo. Ayan, thank you. Ayan, mga kaulala, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig at gustong makinig dito sa kwento na ibinahagi ni Eric. Ayan po, pwede po ninyong halongkatin o pakinggan. Kayo na po ang bahala kung ano po yung mapapakinggan nyo sa kanyang ibinahaging kwento. At syempre, pwede po kayong mag-comment below. Ayan, after nyo pong marinig
Kaya naman, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, sa mga nais po mag-share ng inyong mga kwentong pag-ibig or ano pa man yan, ano, pwede po kayong magsulat sa aking FB account at para po maibahagi po natin sa lahat ang inyong mga kwento na kung ano man ang mga kwento na mayroon kayo. Sa mga nais po share, kung ayaw nyo pong isiliwalat ang inyong mga pangalan, pwede po nating itago at lagyan po natin ng, bigyan po natin yan ng alias, ika nga. Ayan, sa mga gusto naman na isiliwalat ang kanilang mga mga tunay ng pangalan, ay wala namang problema. Nasa inyo naman po yon. Bilang respeto po ay kung ano po yung kagustuhan nyo ay ating susundin, ika nga. Ayan, kaya maraming salamat po mga kaolala. Ayan, sa mga nais po mag-subscribe. Ayan, dito lamang po yan sa ating DJ Olala. Ayan, maraming salamat everyone. Hanggang dito na lang muna tayo guys. Nagtatapos na po yung pagbabasa natin ng sulat ng ating kapatid na si Eric. Ayan, maraming salamat Eric. Ayan, sa iyong pagbahagi ng iyong napakagandang kwento na walang puno at walang dulo, ika nga. Kaya, thank you so much everyone sa lahat po ng mga gustong makinig. Ayan. At pwede pong sumulat ay anytime po pwede po kayo mag-share ng inyong mga kaganapan sa inyong buhay, pag-ibig. Ay, once again mga kaolala, ito po ang inyong likod, DJ Olala. Bye everyone. Thank you so much.